Tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan, si Mas Cha. Pa-shoutout Kuya Pinong, naghihintay ng registration. Registration siguro baka next year na ang registration at mag-aral ng mabuti kabayan. At ang video ko ngayon ay tungkol sa isang nabasa ko na ang sabi doon sa post, "Hay, tama ba to? Factory worker ang pinasukan pero nasa taniman ng sibuyas kasama ang seasonal worker." Ay mali talaga ito mga kabayan. Isipin mo, kararating lang siguro baka wala pang isang linggo dito sa Korea. Pagdating yata sa company ay diniretso na agad sa taniman ng sibuyas daw na nakalagay dito. At ito ay hindi talaga kumbaga hindi talaga pwede itong ganito kasi isipin mo, isasama kanila sa mga seasonal worker. Unfair talaga itong ganito kasi yung mga seasonal worker ay hindi naman yan nag-aral ng Korean language. Nag-apply lang yan sa munisipyo yung mga yan. At isipin mo, ikaw, EPS worker, nag-aral ka ng Korean language, ang dami mong proseso na pinagdaanan bago ang makakasama mo lang ay seasonal worker. Itong ganito, ito na hindi naman ako bihasa pagdating sa mga batas-batas dito sa South Korea, pero ang alam ko dito ay pwede na itong gamiting grounds para lumayas ka dun sa company. Kasi factory worker naman talaga yung in-applyan mo, yung pinirmahan mong kontrata. Kung hindi talaga yon yung pinirmahan mong kontrata na nakalagay doon sa kontrata mo, ay magiging grounds na yon para lumayas ka sa company. Titingnan din nyo rin yung kontrata ninyo kung ano talaga yung klase ng trabaho na nakalagay doon. Ngayon, kung hindi nasunod yung trabaho na nakalagay doon sa kontrata ninyo, minsan kasi yung iba, kuda ng kuda, kesyo, bakit ganito yung trabaho ko, ganyan-ganyan, ang hirap. At tingnan niyo yung kontrata ninyo kung ano talaga yung nakalagay doon. Company talaga na ganyan dito, na hindi talaga sinusunod kung ano yung nakalagay sa kontrata. At nasa sa inyo na lang yan, kung talagang hindi ninyo gusto yung trabaho, layasan nyo na lang. Pero kung nag-i-enjoy naman kayo dun sa trabaho, kahit iba yung nakalagay dun sa kontrata ninyo, ay ituloy nyo na lang. Kasi ang importante kasi dyan, ay nakapunta kayo dito sa South Korea, at mas maganda nga yung ganun, pag ayaw nyo na ng ganong klase ng trabaho, halimbawa taniman ng sibuyas, kung ayaw nyo talaga sa ganong trabaho, ay meron naman kayong dahilan para umalis at maghanap ng ibang trabaho. Katulad dito sa amin, ang nakalagay sa kontrata ko ay production of measuring accessories. Ayun, tama yun. Kasi tama naman talaga yung ginagawa namin na nakalagay doon sa kontrata namin, tama yung tinatrabaho ko. At minsan naman ay yung amo ko kasi ay mayroon din siyang taniman ng kamote. At minsan ay dinadala niya kami doon para magtrabaho. At minsan naman, minsan twice a month, 2 beses sa isang buwan ay pinaglilinis niya kami ng sasakyan namin. Pero yun talaga ay hindi naman talaga nakalagay sa kontrata namin. Bawal talaga yun, yung paglinisin ka ng sasakyan. Tapos pag-anihin ka o pagtanimin ka ng kamote doon sa taniman ng kamote niya, sa lupa niya na taniman ng kamote ay hindi, bawal talaga yung gayon. Sa akin naman, kaya naman okay lang din naman sa akin kasi para naman maiba yung lugar ng trabaho ko. Parang maaalala mo rin kasi, halimbawa nung nasa Bicol, siyempre nagtatanim din ako ng kamote, nagtatanim ng palay. Parang nami-miss ko rin yung ganung trabaho. Kaya hindi na ako nagrereklamo kasi okay lang naman sa akin, paminsan-minsan. At isa pa, mabait naman yung amo ko at wala namang problema sa kanya. Pag pumupunta kami dun sa taniman ng kamote, bibigyan pa niya kami ng kamote, tapos bibigyan pa kami ng pera. Tapos pag pinaglilinis naman niya kami ng sasakyan at pinaglilinis niya kami ng sasakyan niya, ay binibigyan din kami ng pagkain. Kaya wala namang problema. Kumbaga mabait naman yung amo ko at siyempre susuklian natin ng pakikisama.
Nakadepende na lang sa atin yan. Nakadepende sa akin kung salbahe yung amo ko, ay lalayasan ko talaga yan kasi meron din naman akong mga video na pinagtatrabaho niya ako nang hindi naman nakalagay sa kontrata. Kung sakaling yung napunta na yon sa taniman ng sibuyas ay lalayas siya doon, sigurado makakaalis siya doon. Ang dapat lang gawin ay mag-ipon ka muna ng pambudget. Kahit tiisin mo muna kahit siguro mga 6 months para magkaroon ka lang ng pambudget ng pera kasi pag nagpa-release ka dito mga kabayan ay hindi ka naman agad-agad makakahanap ng trabaho. Mababakante ka siguro ng mga 1 buwan o 2 buwan. Lalo pat ikaw ay maselan sa trabaho ay baka maaaring abutin ka ng 3 months bago makahanap ng trabaho kasi kapag nagpa-release dito mga kabayan, 3 months, bibigyan ka ng 3 months para makahanap ng panibagong trabaho. Pag hindi ka nakahanap ng panibagong trabaho sa loob ng 3 months, ay maaaring uuwi ka na lang sa Pilipinas. Isa pa, hindi lang naman mga company dito o mga employer ang may ginagawang ganun, na iba yung pinapatrabaho dun sa nakalagay sa kontrata. Meron kasing mga Pinoy din naman dito na nagtatrabaho sa ibang company kahit bawal. Bawal talaga yung mga kabayan na magtrabaho kayo sa ibang company. Halimbawa ay mag-aalba, magpa-part-time job, ay bawal yung ganun. Okay lang naman kung hindi nahuhuli, kung walang nagre-report, okay lang yun. Kung ano yung company na nakalagay sa inyong kontrata ay dun lang dapat kayo magtatrabaho. Okay lang naman siguro kapag hindi naman nahuhuli yung mga part-time job, okay lang yung ganyan kasi marami namang gumagawa ng ganyan dito. Ganoon naman talaga tayong mga Pinoy. Pag nahuli, di bawal. Pero kung hindi nahuli, hindi bawal. Tapos, ito pa yung isa na nabasa ko din. Itong nag-post na ito mga kabayan ay ito yung babae na nag-a-assist sa mga training center dito sa South Korea. Halimbawa kapag baguhan kayo na dadating sa training center, siya yung nag-a-assist sa training center. At ito yung isa sa post niya, may nag-complain kanina na employer. may employer na nag-complain, nagreklamo. Yung employer ito mga kabayan may-ari ng company dito sa South Korea. Ito, 2 weeks pa lang dito sa Korea nagpa-release. Kaagad, tinuruan sa trabaho, ayaw matuto at na-stress daw kaya nagpa-release. Tapos, bakit daw ang mga Pinoy ayaw mag-aral ng karagdagang skills at Korean language? Nakukumpare tuloy tayo sa ibang bansa na magaling sila kaysa sa mga Pinoy. Mukhang mabait naman si Sadyang Nim, iniisip niya lang kung ano ang nakakabuti sa kanyang employee. Buti na lang kahit ganun ang ginawa ng 2 Pinoy na nahinard pa rin, buti na lang kahit ganun ang ginawa ng 2 Pinoy, nag-hire pa rin yung employer ng Filipino workers. Di ba? Ganun talaga kasi alam din niya ng mga Koreano na hindi naman lahat ng Pinoy ay magagaling, Hindi naman lahat ng Pinoy ay masisipag. Ganun talaga yan. At tayo rin, mga Pinoy din, alam din ng mga Pinoy na hindi lahat naman ng Koreano ay matitino din. Hindi lahat ng employer ay matitino. Pero tingnan nyo ito, kahit yung hinarid niyang Pinoy ay hindi nagtiyaga doon sa company niya, isipin nyo, 2 weeks pa lang nagpa-release na at ang katuwiran ay na-stress daw sa trabaho, di ba? Yung mga ganong pag-uugali ay hindi hindi trabaho ang pinunta nun dito. Baka gala lang ang pinunta nun dito kasi meron ding bagong Pinoy dito na malapit sa lugar namin dito na napunta sa restaurant. Sa restaurant trabaho, taga-ugas yata ng plato, minsan tinutulong sa pagluluto. Tapos nabalitaan ko kasi yung kasama kong Pinoy ay nakakakwentuhan siya. Ang sabi daw ay 3 years lang daw at aalis na siya, uuwi na sa Pilipinas yung Pinoy na nagtatrabaho sa restaurant. Ang katuwiran, ang dinadahilan ay hindi daw maganda yung day off. Kasi ang trabaho siyempre mga kabayan sa restaurant ay siyempre araw-araw yan. Lalo na pag Biyernes ng hapon,
Sabado ng mga Biyernes ng hapon, Sabado, Linggo kasi walang pasok, ay malakas talaga ang restaurant mga kabayan. Talagang dire-diretso ang trabaho dyan. Ang inayaw daw ay alanganing araw daw yung day off, Lunes o kaya Martes. Kaya uuwi na lang daw sa Pilipinas pagkatapos ng 3 years. Yun. Ang inayaw lang niya yung day off. Kaya uuwi. Ito yung mga tao na hindi naman talaga trabaho yung pinunta dito, kundi magpasarap lang sa buhay. Mabuti nga yun, umuwi na siya para magkaroon ng slot yung ibang mga naghihintay ng employer sa Pilipinas. Kaya ayun, merong Pinoy na siniswerte sa employer at minamalas, at meron namang ding employer dito sa South Korea na siniswerte at minamalas din sa makukuha niyang EPS worker na manggagaling sa Pilipinas. Ganun lang talaga. Sabi nga nung Pinoy na yun na pagkatapos daw ng 3 years ay uuwi na lang daw sa Pilipinas, at kapag nasa Pilipinas na raw ay mag-i-exam na lang daw ulit para makabalik dito sa South Korea. Ang tanong, makakapasa ka ba ulit sa EPS topic exam? Lalo pa ngayon, pahirap na ng pahirap ngayon ng kompetisyon. Hindi na malaman kung, kasi nitong mga nakaraan, di ba alam nyo naman na halos 3 beses sa registration pa lang, napakahirap nang makapasok. Tapos, isasapalaran mo lang yung nandito ka na sa Korea, uuwi ka pa sa Pilipinas para lang sa hindi mo nagustuhan yung day off. Maganda na nga yun, umuwi na lang siya sa Pilipinas para naman mabigyan ng pagkakataon, mabigyan ng slot yung marami pang naghihintay ng employer sa Pilipinas, at mapunta yung ganong klase ng trabaho sa karapat-dapat na Pinoy.